ito'y lagi kong pinapile sa bawat kongreso, yung waiver ng rights doon sa Bank Secrecy Act ng lahat ng government officials from the lowest clerk or janitor all the way up to the president. Okay, maraming salamat po, Senator Lacson. Senator Soto, please. Marami, pero unahin ko yung anti-fake news at saka anti-fake content. And then, kombinasyon ng right-sizing the government at pagbigay ng 14-month pay sa lahat. Okay, punta tayo kay Apo Avalos, sir. Marami tayong mga polisiyang magaganda, pero kung minsan ang implementasyon pagdating sa lokal na pamahalaan ay nagkakagulo. For example, ang pagpapagawa ng mga eskwelahan, nakalagay sa local government code, dapat ang lokal na pamahalaan. Hindi kakayanin po ito, dapat nasyonal po dito. Pagpapagawa ng kalye, ng barangay, dapat ang barangay. Sa aking eksperyensya bilang mayor at bilang DILG, walang barangay ang may kaya ito. Kung meron lang, wala pang 1% ito. At of course, ang tertiary hospital. Ang mga probinsya raw, ang provincial hospital ang kailangan magpagawa nito. Kawawa mamamayan na hindi kaya ng probinsya na magpagawa ito, dapat nasyonal. In short, ang unang kong gagawin para lalong guminhawa ang serbisyo sa bayan ay babaguhin ko ang amendments ng local government code. Thank you po. Kay Tolentino, Senator Tolentino, please. Siguro i-refile ko yung na-file ko na panukalang batas to remove the value-added tax for electricity. At ganoon din sa internet. Pag naalis po yung sa kuryente, ang laking tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa basic necessities at makontrol din yung inflation. Thank you, sir. Ninong Manny Pacquiao. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon, sa iyo lahat, mga media nandito ngayon. Alam natin kung anong kalaki ang problema ng ating bansa. Ang pinaka first concern sa bawat pamilya ay yung sustainable livelihood. Na yung income nila sa araw-araw na makabili ng pagkain at makapagpaaral sa kanilang mga anak. Yun ang pinaka-concern natin. And alam naman natin na dito sa bansa natin, 99% ay micro, small, medium enterprises. At para tayo maka-recover talaga economically, palakasin natin yung micro, small, medium enterprises para makapagbigay ng trabaho at hanap buhay sa lahat ng mga Pilipino. Yan ang pinaka-solusyon dyan. And ang unang ting gagawin ay palakasin natin at suportahan natin yung micro, small, medium enterprises para lahat may hanap buhay at may trabaho. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Adi Venture. So, dalawa pong panukala ang gusto po nating i-file. Una, yung tax exemption sa 13th month and overtime pay. Pag napasa po ni Tito Sen yung 14th month, sasama na natin sa tax exemption yon. Pangalawa pong napaka-importante ay makapagbigay po tayo ng libreng gamot para sa ating mga senior citizens na kinakailangan po ang maintenance medicine. So yun po ang sanang maipasa natin sa Senado. Thank you, ma'am. Let's hear from Ma'am Khalid Villar. Para sa akin po, yung mga panukalang batas na dapat isulong or gagawin ko pong priority ay yung mga tutulong or magpapalago ng mga industriya na nagbibigay ng maraming trabaho katulad ng construction or infrastructure at pati na rin at the tourism industry. Basta kung anumang sektor or anumang industriya ang nagbibigay ng maraming trabaho, yan ang susuportahan natin through policies and regulations because naniniwala ko na dapat talaga bigyan natin ang ating mga kababayan ng trabaho at tama na hanap buhay. So, yun. Salamat. Sir Erwin Tulfo, sir. As a member of the Alliance, isa po yung goal namin to make laws, magpasa ng batas para sa ekonomiya, ikagaganda po ng ekonomiya.
On number 66, Senator Camille